Magandang araw sa inyong lahat. Inaanyayahan ko kayong makinig sa isang kuwento na pinamagatang ang ika-60 kaarawan ng lola ni Mister. Para sa 100 katao, ngunit pinilit akong kumain sa kusina. Umalis ako at hinarangan ang 10 credit card. Mas mabuting ibigay na lang ang pera sa kawanggawa nang dumating ang oras ng pagbabayad ng bill. Binahang ang pamilya na aking asawa, ang aking telepono ang 165 na missed calls. At lahat ng iyon ay dahil sa isang mangkok ngang malamig na tira-tira na itinapon sa akin ngang aking biyenan. Inutusan akong magtago sa isang sulok ngang kusina at kainin iyon, abang sila ay nagtatamasa. Isang maranyang bulwagan sa isang 5-star restaurant na may 60 banquetable. Ngumiti lamang ako ng payapa. Inilabas ko ang aking telepono at hinarangan ang 10 credit card. Nanilagdaan ng aking sariling kamay ang sentensya na nakdulot ng lubos na pagkalugi sa pamilya ng aking asawa na walang utang na loob. Ang pangalan ko ay Carmen. Ngayong taon, 32 ako, isang edad kung saan sinasabing naabot ng isang babae ang kanyang tunay na kapanahunan at lalim. Dumating ako sa Maynila mula sa tahimik na probinsya ng Iloilo upang bumuo ng isang karera. Marami akong pinagdaanan. Ngunit nagawa kong bumuo ng matibay na pundasyon para sa aking buhay. Ngayon, pinapatakbo ko ang 2 malalaking fashion boutique sa prestihiyosong distrito ngang Makati at mayroon akong matatag na kitasalamat sa aking mga pamumuhunan sa real estate. Ipinagmamalaki kong maging ganap na malaya sa pinansyal. Gayunpaman, sa mata ng pamilya ng aking asawa, ang lahat ni pagsisikap na ito ay hindi kailanman pinahahalagahan. Para sa kanila, lagi lang akong isang trandosa, isang ATM machine na naglalakad, at wala ng iba pa. Ang rurok ng mapanlinlang na ugali na ito ay dumating noong nakaraang buwan nang naghahanda ang aking biyenan, si Lola Dolores Garcia, upang ipagdiwang ang kanyang ika-60 kaarawan. Para sa mga Pilipino, ang ika-60 kaarawan ay isang napakahalaga at simbolikong yugto. Bilang isang manugang, gusto kong bigyan si Lola ng isang mainit at disenteng pakdiriwang bilang tanda ng paggalang. Ako mismo ang nakmungkahi na mag-reserve ng 5 mesa sa isang magandang restaurant malapit sa bahay at imbitahan ang malalapit na kamag-anak at matatalik na kaibigan ng aking biyenan. Sa tingin ko, sapat na iyon na solemne. Ngunit pinapanatili ang isang pamilyar at maaliwalas na kapaligiran. Ngunit mariing tinanggihan ni Lola Dolores ang ideya. Nakaupo sa malaking sofa na gawa sa kahoy sa gitna ng sala. Inangat niya ang kanyang baba at tiningnan ako ng matalim. Direkta niyang sinabi na ang kanyang kaarawan ay hindi maaring ipagdiwang sa simpleng paraan. Hiningi niya na magreserva ko ng eksaktong 60 banquet table sa isang sikat na 5-star restaurant sa financial district ng Bonifacio Global City, BGC. Sa lugar ng mamatatayok na gusali, ang 60 na mesa ay katumbas ng 600 na bisita. Nagulantang ako. Kung isasama namin ang mga kamag-anak mula sa makabilang panig, hindi kami able na 800 katao. Ipinaliwanag ni Lola Dolores na kailangan niyang imbitahan ang lahat ng kanyang kaibigan mula sa Senior Citizen Center sa kanilang kapitbahayan, ang lahat ng kapitbahay sa gusali, ang club, NJADA na retirado, ang kanyang mga dating kaklase, at maging ang matindera na kilala niya sa palengke. Iginit niya na ang isang malaking araw na tulad nito ay minsan lang mangyayari sa buhay, at hindi niya papayagan ang kanyang makaibigan na tuksuhin siya dahil sa kabilang pakakaroon nga mayamang manugang. Ang kanyang kaarawan ay ipinagdiwang sa ilang miserableng maliit na mesa. Ngunit hindi lang iyon. Itinapon ni Lola Dolores sa mesa ang isang listahan ng
menu na personal niyang inihanda. Kinuha ko ang papel at nagsimulang manghinik ang aking makamay. Doon, nakasulat ng itim sa puti. Ang pinakamararanyang pagkain, bilang pampagana, jamon iberico de belota at assorted seafood. Kasama sa mga pangunahing putahe ang inihaw na Cantabrian lobster, inihaw na veal turbot, beef tenderloin na may foie gras. Para sa inumin, eksklusibong Cava Gran Reserva at mga koleksyon ng alak. Mabilis akong nakalkula sa isip. Bawat mesa ay makakahalaga ngang hindi bababa sa 800 euro, humigit kumulang pay 50. Ling, 60 na mesa. Kasama ang renta ang marangyang bulwagan. Dekorasyon na may sariwang bulaklak. Serbisyo, isang host. At liw na musika. Ang kabuwang halaga ay maring lumampas sa 50,000 euro, humigit kumulang pe 3 milyon. Tiningnan ko si Miguel, ang aking asawa. Umaasa na may sasabihin siya upang ipaliwanag ang sitwasyon sa kanyang ina. Ngunit nagtago lamang siya sa likod ng screen ng kanyang cellphone. Nakunwari na hindi nakarinig ng anuman. Si Miguel ay isang simpleng empleyado NG opisina na may suweldo na halos 10,000 lang sa isang buwan. Lahat ngang gastusin sa bahay. Malaki at maliit. Mula sa singil ngang, kuryente at tubig, hanggang sa mga grocery at regalo para sa mga kamag-anak. Ay ganap na nakasalalay sa aking mga balikat, pinilit kong ipaliwanag ang sitwasyon sa aking biyenan. Sinabi ko sa kanya na mahirap ang ekonomiya, na kailangan ng aking mga tindahan ng cash flow, at na ang pag-organisa ng ganitong karangyaan ay labis na pag-aksaya. Tinapik ni Lola Dolores ang tea table ng napakalakas na ang maporselanang tasa ay tumunok ng malungkot, nagtaas siyang boses at nagsimulang sumigaw na ako ay isang manugang na walang utang na loob at isang miserableng kuripot. Inungkat niya ang aking pinagmulan upang ipahiya ako. Sinabi niya na ako ay lumaki sa isang liblib na probinsya. Na ang aking mamagulang ay simpleng magsasaka. Laging nababalutang ng lupa. At kaya sila ay nakpalaki ngang isang anak na babay na napakakuripot. Na hindi marunong kumilos tulad ng matao sa Maynila. Binigyang diin niya na ang kanyang anak, isang matangkat, guwapo, at edukadong lalaki, ay dapat na nakpakasal sa isang babae mula sa alta sosyedad, mula sa isang disenteng pamilya, at hindi nakdala sa bahay ngang tulad ko upang ipahiya sila sa harap ngang lahat. Sa huli, ipinataw niya ang pinakamalupit na kahilingan. Pinagbawalan niya akong lumabas sa pangunahing bulwagan ng restauran sa buong bangkwet. Ayon sa kanya, hindi ako karapat-dapat sa kanyang pamilya. Mukha akong taga-probinsya. At kung mananatili ako sa tabi niya, mapapahiya niya siya sa harap ngang kanyang ma-VIP na bisita. Itinatalaga niya ako sa papel na isang imbisible na figura, dapat akong manatili sa likod NG entablado. Tiyakin na maayos ang paghahatid nga putahe. Suriin ang listahan ng mga bisita. At siyempre, bayaran ang buong bill. Gusto niya akong maging isang katulong na walang karapatan sa sarili kong pinahanda ang party kung saan ako gagastos ng isang malaking halaga. Nilunok ko ang aking maluha at pinilit ang sarili kong tanggapin ang mga walang kabuluhang kahilingan na iyon para lang mapanatili ang isang maling ilusyon ng kapayapaan sa pamilya. Ngunit hindi ko akalain na ang pagpapasakop na iyon ang simulangang isang tunay na bangungot. Dumating ang araw ng kaarawan. Presko ang simoyng hangin sa Maynila. Ngunit ang aking blusa ay basa na sa pawis. Gising ako mula alas 5 ng umaga. Nakmamadali sa restoran sa BGC upang subaybayan ang trabaho nga tauhan. Iginigit ni Lola Dolores na ang bulwagan.
ay palamutian ng sariwang rosas na inangkat mula ibang bansa at isang pulang karpet ang ikakalat mula sa entrada hanggang sa entablado. Naglakad ako pabalik-balik. Sinisiyasat ang bawat floral arrangement. Ang bawat name card sa mamesa. Kumakalam ang aking tiyan sa gutom. Wala akong kinain mula pa nung nakaraang gabi at sa umaga ay nakmadali akong umalis ng bahay. Eksaktong alas 8 na umaga. Nagsimulang dumating ang mga kamag-anak ng aking asawa. Hindi sila dumating upang tumulong, kundi upang maksaya. Si Bea, ang kapatid ni Miguel, ay lumitaw sa bulwagan na may kaakit-akit na damit. Ipinapakita ang isang kumikinang na branded na bag. Sa likod niya ay dumating si Tita Valentina, Tita Nadia, at isang maingay na pulutong ng kamag-anak. Umupo sila ng walang pakundangan sa mga mesang, may puting mantel at humingi sa mga waiter ng saa at pampagana, nagsasalita ng malakas. Lumapit ako upang magalang na batiin ang mga tita. Ayon sa mga tuntunin ng kagandahang asal. Ngunit sa halip na isang tango o isang ngiti. Natanggap ko lamang ang mga mapanuring tingin at nakakalasong pangungutya. Sinuri ni Bea ang aking simple at komportableng damit. Umirap ng may pagamak. Sinabi niya na ang manugangang isang mayamang pamilya ay nakadamit tulad ng isang tagalinis. At buti na lang daw naisipan ni Lola Dolores na pagbawalan akong lumabas sa bulwagan. Dahil kung hindi ay mapapahiya ko ang kanilang buong angkan. Sumama agad si Tita Valentina. Nakpahayag ng isang matalim na pahayag na ang isang taong may mapagpakumbabang pinakmulan. Kahit na isuot mong seda, ay, palaging, magmumukhang mura. At ang tanging silbi ko ay ang magsilbi at magdala ng mga plato. Nagsimula silang magtawanan ng malakas. Ang kanilang mga tawa ay umaling-aungaw sa malaking bulwagan. Tumusok tulad ng matatalim na kutsilyo sa aking dignidad. Kinagat ko ang aking labi hanggang sa masaktan ako. Sinusubukang pigilan ang luha. Umikot ako at mabilis na umatras sa madilim na lugar na serbisyo. Iniwan ang maliwanag na espasyo sa mga nag-aakala sa kanilang sarili na autoridad. Sa bulwagan, nagsimulang tumuktok ang solemn na musika. Ang mga bisita ay patuloy na dumarating. Ang kanilang mga mamahaling kasuotan ay gumagaspang. Tumatawa at nagsasalita ng malakas. Si Lola Dolores ay lumitaw sa kanyang buong ningning na may isang velvet na granate na damit na binurdahan ng sequin at isang malaking perlas na kuwintas na kumikinang sa kanyang lig. Siya ay nasa pangunahing entrada. Nakangiti ng maningning. Tumatanggap ng mga marangyang bulaklak. Mga makapal na sobrenamay para mula sa kanyang mga kaibigan, hindi siya tumigil sa payayabang kung gaano kahusay at mapagmahal ang kanyang anak. Ngunit hindi niya binanggit ang aking pangalan kahit isang beses. Kahit sa pagdaan, ang kaibahan ay mapait at nakakatawa. Sa isang banda, ang bulwagan na binahangang ilaw, ang tunog ng baso, ang mga toast, ang mga nakalalasing na amoy ng mga pakain sa kabilang banda, ang masikip at nakakabinging lugar ng mga tauhan, na amoy mantika, kung saan patuloy na nag-away ang mga abalang waiter. Nakatayo ako malapit sa isang divider. Sumasakit ang aking mga binti sa pagod. Nakatayo ako mula pa sa bukang liwayway. Maingat kong sinusuri ang listahan ng mga bisita. Kinukumpirma ang arrangement ng magakaragdagang mesa at tinitiyak na walang nakakalimutan. Tinatanong ko sa sarili ko kung ano ang ginagawa ko doon. Ginagamit ko ang perang. Kinita ko sa sarili kong pawis para bilhin ang sarili kong kahihiyan mula sa sarili kong pamilya. Tumulo ang malat na pawis sa aking Nahulog sa listahan ng mga bisita at pinapahidan ang tinta. Napagtanto ko na sa kanilang mga mata
Ang aking mga sakripisyo ay walang halaga. Kahit gaano pa ako magsikap. Gaano pa kalaki ang pera na ilagay ko. Ang kanilang pahamak ay hindi kailanman makbabago. Ang aking taon-taon na pagtitiis ay dahan-dahan ngunit tiyak na sinisira ang huling bakas ang aking dignidad. Alas 6 na ang hapon. Naabot ng kapaligiran sa bulwagan ng rurok nito. Ang mga bisita ay masarap na kinakain ang napakamamahaling pagkain na kailangan kong bayaran ng may pagpipilit. Ang tunog nga, mga baso at ang mga sigaw nga happy birthday ay hindi tumitigil kahit isang sandali. Samantala, sa aking madilim na sulok, ay ganap akong pagod. Ang aking tiyan ay sumisikip sa masakit na pulikat. Umikot ang aking paningin at kinailangan kong umupo sa isang lumang plastik na upuan ngam gatagalinis upang makabawing hininga. Noon ko narinig ang malalakas na yapak. Lumitaw si Lola Dolores at sa likod niya. Si Miguel. Ang muha nga aking biyenan ay namumula sa alak at sa kanyang tingin ay nababasa ang karaniwan niyang kayabangan. Hawak niya sa kanyang makamay ang isang malalim na mangkok na gawa sa seramika. Nang makita niya akong nakayuko at walang lakas sa plastik na upuan. Kinunot ni Lola Dolores ang kanyang noo sa pagkadismaya. Lumapit siya at walang anu-ano, ay tinapon ang mangkok sa isang metal na service table. Narinig ang isang matalim na tunog ngang metal na nakpatayo sa ilang kalapit na waiter at napalingon sila. Tiningnan ko ang mangkok at naramdaman ko na parang may kamay na yelo ang pumiga sa aking puso. Sa lubay may malamig at malabno na lentil. Sa ibabaw ay may ilang piraso ngang tuyong chorizo at taba. At sa ilalim ay may namuong puting-puti at tumigas na taba. Iyon. Walang duda? Ang tira-tira ngang isang putahe na pinulot lamang ng aking biyenan at tinala sa akin. Inangat ni Lola Dolores ang kanyang baba at binigyan akong utos sa pinakamalamig at pinakamalupit na tono na narinig ko sa kanya. Sinabi niya na napakaraming bisita at ubos na ang lahat ng masarap na pagkain. Na dahil sa awa niya, ay pinulot niya ang ilang tira-tira para may makain ako. Itinuro niya ang pinto na patungo sa lababo at basurahan ng restoran. At malakas, akong sinawi na kunin ko ang mangkok. Pumunta sa maruming sulok na iyon at doon kumain. Mahigpit niyang pinakbawalan akong kumain kung nasaan ako. Sa liko na divila. Dahil kung may kakilala na pupunta sa banyo at makita ako. Baka isipin nila na pinapahirapan niya ang kanyang manugang sa gutom. Kaya't mapapahiya ang pamilya, na paralisa ako. Isang ginaw ang umakyat sa aking gulugot at bumalot sa buong katawan ko. Ako, isang matagumpay na babae. May-ari ne negosyo. Ang taong nagpondo ng buong bankwet na iyon na nakakahalaga ng libo-libong piso. At ngayon, kinatrato akong aking biyenan ng mas masahol pa sa isang pulube sa kalye. Pinilit niya akong kainin ang tira-tirang iba. Isang malamig na pagkain na walang lasa. At pinatapon ako sa lugar ngang basura upang doon lunukin ang kahihiyan sa dilim. Ang kalupitan ni Lola Dolores ay hindi nakasalalay sa mangkok malamig na lentil. Kundi sa kanyang walang hiya at walang pakundangang payurak sa aking dignidad, inangat ko ang aking ulo at direkta siyang tiningnan sa mata. Sa kanyang tingin, ay walang ni isang bakas ng pagiging tao. Tanging paghamak at isang sadistikong kasiyahan sa pagpapahirap sa akin. Gusto niyang ipamalas ang kanyang ganap na kapangyarihan. Ipaintindi sa akin na kahit gaano pakalaki ang kikitain ko. Sa bahay na iyon ay mananatili akong pinakamababang katulong. Isang mapait na buhol ang namo sa aking lalamunan. Hindi ako makapagsalita ng kahit isang salita. Tiniis ko ang mga kahihiyan sa loob ng maraming taon. Ngunit hindi ko akalain na makukulong ako sa isang napakapangit at walang pag-asang eskinita. Ang bahong lugar ng lababo ay nahaluan ng
amoy ngang taba sa mangkok. Nalumihanga, isang nakakasuka na amoy, na nakpabaliktad sa aking tiyan. Ang maviter sa paligid ko ay naksimulang makbulungan. Nagtuturo at nagkukomento tungkol sa mayamang manugang na inabuso ang kanyang biyenan sa ganong paraan. Binalot ako ngang kahihiyan mula ulo hanggang paa. Inaagasan akong oxygen. Iniwas ko ang tingin ko sa aking biyenan, patungo sa lalaki sa tabi niya. Siya si Miguel, ang aking legal na asawa. Ang lalaking minsang nangako na poprotektahan ako habang buhay. Tiningnan ko siya nang may namumulang mata at puno ngang luha na nakpapakita ngang walang hanggang pagkakasala. Umasa ako ng proteksyon. Isang tamang salita mula sa lalaking tinatawag kong asawa. Kung naglakasloop lamang siyang hawakan ang aking kamay. Itapon ang mangkok nga tira-tira at sabihin sa kanyang ina na ang kanyang asawa ay hindi nararapat sa ganong pagtrato. Handa akong patawarin ang lahat, ngunit lubos akong binigo ni Miguel. Bilang tugon sa aking mapagsumamong tingin. Umiwas lang siyang tingin. Ang kanyang mamata ay gumalaw ng kinakabahan. Sadyang binabalewala ang sakit na bumibiyak sa kaluluwa ng kanyang asawa. Sa kanyang mukha ay nababasa lamang ang pakalito at isang hayop na takot sa autoridad ng kanyang ina. Nang mapansin niyang patuloy akong nakatingin sa kanya. Mabilis na lumapit si Michael at mahigpit akong hinila sa dulo ng aking blusa. Sumutsot siya ng nairita. Sundin mo si nanay. Huwag kang maglakasloop na gumawang eskandalo sa napakahalagang araw na ito para sa pamilya. Idinagdag niya na matanda na ang kanyang ina. Na mahirap ang ugali nito. At tungkulin ng maanak na magtiis para sa kapayapaan ng pamilya. Ibinunton pa niya ang kasalanan sa akin. Sinabi niyang, huwag akong maging matigas ang ulo at huwag siyang ilagay sa mahirap na sitwasyon. Bawat salita ni Miguel ay parang malaking bato na sumisira sa huli at napakalit na pag-asa sa aking isipan. Ang panata na protektahan ang kanyang asawa ay naging isang kaawa-awang kaduwagan ng isang mama's boy. Hindi naglakasloop si Miguel na ipagtanggol ang kanyang asawa o ang katinuan. Mas gusto niyang mapahiya ang kanyang asawa sa harap ng maestranghero na kumain ngang tira-tira ng iba. Basta't hindi siya sumalungat sa kanyang despotikong ina. Ang kaduwagan ni Miguel ang nagalis sa akin ng tanging suporta na mayroon ako sa malamig na pamilyang iyon. Sa tahimik na kawalan ng pag-asa na iyon, hindi na ako umiyak pa. Ang aking puso ay naging yelo. Dahan-dahan kong iniunat ang aking mga kamay at kinuha ang malamig na seramikong mangkok na may mga tira-tira. Hindi na nanginginig ang aking makamay. Umikot ako at lumakat patungo sa lugar ng lababo. Na madilim, basa, at mabaw. Sa likod ko, malinaw kong narinig ang nasisiyahang tawa ni Lola Dolores at ang buntong hiningang ginhawa ni Miguel. Akala nila ay nanalo na sila. Nabali na nila ang aking paglaban. Pumasok ako sa makipot na sulok. Napapalibutan nga basurahan at bunton ngang maruruming plato. Ilang kamag-anak ng aking asawa ang dumaan doon patungo sa banyo. Nang makita nila, akong nakatayo sa dilim na may hawak na mangkok. Huminto sila at naksimulang ituro ako. Tinakpan ni Tita Nadia ang kanyang bibig. Sinabi sa kanyang kasama na ang babae mula sa mahirap na pamilya ay mananatiling mahirap, bigyan mong tira-tira at kakainin niya. Ang kalikasan ng isang gutom ay hindi mababago. Ang mga salitang iyon, bawat letra, ay nakaukit sa aking mga tainga. Ngunit nakakagulat na hindi ko na naramdaman ang dating sakit. Nabot ng aking pasensya ang dulo nito. At kapag itinulak ang isang tao sa bangin, wala na siyang mawawala. Inilagay ko ang mangkok sa isang maalikabok na sills sa tabing lababo. At nakpinta ng mga braso. Naksimula akong panurin ang abala ng kawaitar. Sa sandaling iyon, isang babae na kasing edad ng aking biyenan ang pumasok sa lugar ng banyo.
Siya si Tita Fina. Ang matalik na kaibigan ni Lola Dolores. Si Tita Fina ay sikat sa kanyang pagkahilig, sa pagyayabang at sa pagkakaroon ng matalim na dila. Nang makita niya ako sa miserable na sulok na iyon, na kunwari siyang labis na nagulat at lumapit, nag-ayos si Tita Fina nang mapakmataas sa manggas ang kanyang seda na damit. Inangat ang kanyang kaliwang braso upang ipakita ang isang malaking esmeraldang pulseras na kumikinang sa ilalim ng madilim na ilaw. Sinukat niya ako mula ulo hanggang paa at umirap. Sinabi niya na nalulungkot siya sa aking malungkot na kapalaran bilang isang manugang na kailangang nasa mabahong butas na iyon sa napakahalagang araw. At pagkatapos ay nagsimula siya sa kanyang paulit-ulit na kwento tungkol sa kanyang sariling kadakilaan. Sinimulan niyang ilarawan kung gaano kaganda ang kanyang manugang, na binilhan siya ng pulseras na nakakahalagang ang libu-libong piso, na binayaran niya ang isang biyahe sa ibang bansa. Naghagis siya nga mga nakakalasong salita. Sinisisi si Lola Dolores na nakkaroon na kuripot na manuhang na mababa ang pinakmulan at walang silbi. Dahil sa kanya ay kinailangan ng biyenan na mag-organisa ng sarili niyang kaarawan. Sa huli, idinagdag niya ng may moralizing na tono. Tingnan mo ang mga normal na manugang at matuto ka. Walang silbi ang pagmamayabang na kumikita kang pera kung kumikilos ka ng mas masahol pa sa isang walang pinag-aralan na taga-probinsya. Pinanut ko ng kalmado ang mga pambobola ni Tita Fina. Nang walang galit. Nang walang paknanais na makpaliwanag. Ito ay nakakatuwa lang na makita ang mga taong iyon na nakadamit sa isang huwad na karangyaan na binili gamit ang aking pera, na kinita sa aking pagsisikap. Sa sandaling iyon, nagsimulang mag-vibrate ng walang tigil ang telepono sa aking bulsa. Inilabas ko ito. Ang screen ay umilaw sa isang bahang nga mensahe mula kay Lola Dolores. Ang teksto ay isang serye ng mga insulto. Sumulat ang aking biyenan na ang mga VIP guests ay nagrereklamo sa kakulangan ng mga pampagana at mamahaling alak. Inutusan niya ako na agad na maglipat ng isa pang P250,000 sa account ng restaurant upang umorder ng 20 bote ni piling French champagne at isang 12 ng serving ng jamon iberico. Sa dulong mensa, hindi niya nakalimutan na takutin ako. Kung magtatagal ako at mapapahiya ko siya, palalayasin niya ako sa bahay ngayong gabi. Tiningnan ko ang screen. Muling binasa ang mga linyang iyon na punong kasakiman at parasitismo. Ang boses ni Tita Fina ay patuloy na umuhong sa palihit ko. Ang bahong mga lababo ay bumabati sa aking ilong at sa mga likabok na seals. Naroon pa rin ang nag-iisang mangkok na may malamig na taba. Lahat ay nagsama. Naging huling patak. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay barado. Ngunit ang aking isip ay luminaw ng hindi kailanman. Sa lahat ng mga taong iyon, naktrabaho ako ng husto. Bit-bit ang lahat ng gastos ng pamilyang iyon na may 5 miyembro. Binili ko ang apartment, ang kotse. Sinusuportahan ang aking mga biyenan. Binayaran ang pag-aral ng aking hipag. At nag-issue pa ng 10 karagdagang credit card na nakaling sa aking account upang makapagpalabas sila ngang prakung saan-saan. Isinakripisyo ko ang aking kabataan. Tinalikuran ang aking personal na interes para lamang makuha ang kanilang pakilala at makabuo ng isang normal na pamilya. Ano ang natanggap ko bilang kapalit? Isang mangkok nga. Malamig na tira-tira. Malupit na insulto. At isang duwag na asawa na hindi man lang matatawag na lalaki. Ang aking pasensya ay naubos na. Ang aking mga sakripisyo ay walang saysay. Ngumiti akong isang malamig at walang awa na ngiti. Hindi ko hahayaan ang malinta na ito na patuloy
nasipsipin ang aking dugo kahit isang segundo pa. Dumating na ang oras upang tapusin ang nakakatawang trahedya na ito. Tinapos ko ang usapan sa aking biyenan. Inangat ko ang aking ulo. Naghahanda para sa huling paglabas. Tapos na ang panahon ng pagpapasakop. Simula nun, para na lang ako sa aking sarili. Ang pagdaldal ni Tita Fina ay patuloy na umalingaw-naw sa aking tenga. Kasing inis ng pulutong ang bubuyok. Patuloy siyang ikinakamay ang kanyang braso na may esmeraldang pulseras. Hinahanap ang madilim na ilaw fluorescent lamp upang ay highlight ang kanyang berdeng kislap. Hindi siya tumigil sa pagpupuri sa kanyang masunurin. Mauna Wayne. At hindi ka panipaniwalang mapagbigay na manugang. Habang ako naman ay nilulubog niya sa putik. Tinatawag akong walang kwenta na hindi marunong kumilos at pinahirapan ang kanyang biyenan. Sa kanyang espesyal na araw, nanatili akong tahimik. Nakasandal sa pader na tile. Na naninilaw sa taba. Hindi ko tiningnan si Tita Fina o ang mangkok nga matira-tira. Nakatingin ako sa maliwanag na screen ng aking telepono. Ang mga nakakalasong mensahe nga aking biyenan ay maliwanag na nasusunog sa screen. Sinasumpa niya ako. Tinatawag niya akong walang silbi na basura at humihingi ng P250. Libo para sa hamon at alak. Nakbabanta na palalayasin ako. Ang masalitang iyon ay ang kislap na nahulog sa tuyong dayami nga sa mangang loop na naipon sa aking kaluluwa. Sa loop ngang maraming taon, pumikit ako at huminga ng malalim. Sa aking isip. Dahan-dahan. Dumaan ang maalala napakalinaw at napakasakit na lumilit ang aking puso. Naalala ko ang aking mga unang araw sa pamilya ni Lola Dolores. Noong panahong iyon, nagsisimula pa lang ang aking negosyo. Napakahirap. Ngunit pinilit ako ngang aking biyenan na sagutin ang lahat ng gastos ngang kanyang pamilya na may 5 miyembro. Nang umunlad ang aking manegosyo at nagbukas ako ang 2 butik, lumaki ng malaki ang gana ngang gakamak-anak ng aking asawa. Ako ang bumili ng maluwak na 3 silid-tulugan na apartment kung saan sila nakatira ngayon. Sa halip na ang kanilang lumang bahay. Binili ko ang lahat. Mula sa TV at refrigerator hanggang sa mamahaling kasangkapan sa sala. Maging ang pag-aaral sa Universidad ni Bea. Ang kapatid ni Miguel ay binabayaran ko bawat semestre. Para mas madali nilang gastusin ang aking pera. Nagawa ko ang katangahan na pumunta sa bangko at bilang garanti ang aking maari-arian. Nag-issue ako ng 10 karagdagang credit card. Ibinigay ko ang mga ito sa mga miyembro ne pamilya, ne may naibang ideya na ang aking pagkabukas palad ay bibili sa akin ne kanilang taos pusong pagmamahal. Kinuha ni Lola Dolores ang card na may pinakamataas na limitasyon at nilustay ang pera sa mas pa. Alahas. At paglabas kasama ang kanyang mga kaibigan, ginamit ni Ricardo. Ang aking biyenan. Ang card upang bumili ng mamahaling alak at walang silbi na maantik. Ang aking asawa. Ang lalaking nagpakilala sa sarili bilang ulo ngang pamilya. Ay ginugol ang pera ngang kanyang asawa sa mga kasiyahan kasama ang makaibigan at sa pagbili nga pinakabagong gadget. Maging si Tita Nadia at Tita Valentina. Kapag sila ay dumating mula sa kanilang probinsya, nakakatanggap sila nga mga regalo na binabayaran ngang aking biyenan gamit ang aking card. Naging isang walang katapusang minahan ng ginto na kanilang ninakaw. At ito ang gantimpala, ngayon. Sa marangyang kaarawan na ito na inorganisa sa aking gastos, ipinatapon nila ako sa kusina. Pinilit akong kumain ng tira-tira at walang awa akong kinalatkat sa putik. Walang saysay ang aking mga sakripisyo.
Hindi nila ako kailanman itinuring na bahaging pamilya, kundi isang kasangkapan lamang upang makakuha ng pera. Isang tanga na maari nilang gamitin at tapakan. Ang huling patak ang nakpasabok. Dumating ang pag-revelations na parang isang malakas na alon. Nawinalisan ang huling bakas ang takot. Pagpapasakop. Inilabas ko ang telepono at pumasok sa mobile banking app. Bumukas ang menungang pamamahalangang. Ang 10 karagdagang card ay lumitaw na may status na aktibo. Ang halaga na utang na naipon nila sa buwan na iyon ay napakalaki. Hindi ako nag-alinlangan kahit isang segundo. Mahigpit na pinindot ngang aking daliri ang icon ngang unang card sa pangalan ni Dolores Garcia. Sa screen ay lumitaw ang isang kumpirmasyong bintana. Pinindot ko ang block. Narinig ang isang beep. Ang status ng card ay naging pula, blocked. Ang susunod, ang card ni Ricardo. Block. Ang card ni Miguel. Block. Ang kay Bea. Block. Kumilos ako ng mabilis at tumpak. Nang hindi nanginginig ang aking makamay. Sa bawat card na nahaharang. Naramdaman ko kung paano nawawala ang malaking bato na bumibigat sa aking dibdib. Sa loob ngang wala pang 2 minuto. Ang 10 credit card ay ganap na na-freeze. Ang circulatory system na nagpapalusok sa pagluste at huwat na karangyaan na pamilyang iyon ay naputol. Ang pakiramdam ay hindi kapanipaniwala. Walang galit. Walang takot. Walang pagkabalisa. Tanging isang ganap at tumataginting na kalayaan at isang hindi kapanipaniwalang gaan. Ako mismo ang sumira sa mga tanikala na itinali nila sa akin. Simula nun. Wala nang tatanggap ng isang sentimo na kinita ko sa aking pawis at pagsisikap. Si Tita Fina ay patuloy na nagdaldal ng walang tigil. Ngunit nang makita niyang tahimik ako, umirap siya ng nairita. Tinawag niya akong walang pakiramdam at sinabing nakatayo ako doon na parang estatwa. Ibinalik ko ang telepono sa bulsa. Tumingin ako kay Tita Fina ng direkta sa mata. At ang aking ngiti ay lalo pang lumawak. Walang ideya si Tita Fina na sa pamilyang elit na pinupuri niya ay naghihintay ang pinakamapaminsalang lindol sa kanilang buhay sa loob lamang ng ilang minuto. Matapos harangin ang mga kar. Naramdaman ko na parang tinanggalan ako ng isang tonaladang pasanin. Dahan-dahan akong umikot patungo sa maruming sills. Narun pa rin ang mangkok na may mga malamig na tira-tira. Ang mapirasong tuyong chorizo at ang puting taba ay mukhang kaawa-awa sa ibabaw ng kulay abong at malamig na lentil. Ang buong simula nga, tragicomedy, na ito ay nakatuon sa seramikong sisidlan na iyon. Kanina lang. Nang tingnan ko iyon, muntik na akong umiyak sa kahihiyan. Balak kong kainin ng masunurin ang masamang pagkain na iyon para mapanatili ang kapayapaan sa bahay. Ngunit ngayon, lahat ay nagbago. Sa aking mga mata, ang mangkok na iyon ay hindi na isang kasangkapan ni pagpapahirap. Naging simbolo ito ng aking sariling katangahan at ng aking masunuring pagpapasakop. At dumating na ang oras upang sirain ang simbolong iyon. Iniunat ko ang aking kamay at kinuha ang mabigat at malamig na mangkok. Walang pag-alinlangan. Lumapit ako sa malaking berdeng basurahan na inilaan para sa mga organikong basura. Nakabukas ang takip at mula sa loob ay lumalabas ang isang maasim at bulok na amoy. Inangat ko ang aking braso ng mataas at ibinuhos ang mangkok, ang malamig na lentil. Chorizo. At taba ay nahulog ng may sarsay na tunok. Nahalo sa nakakasuka, nalikido sa ilalim ng basurahan. At pagkatapos, sa buong lakas ko ay itinapon ko rin doon ang seramikong mangkok. Narinig ang isang malakas na tunog ng pagbasag. Tinamaan ng mangkok ang plastik na dingding at nabasag. Ang tunog ng basak na pinggan ay umalingaw-naw sa makipot na kusina. Na nagpatayo sa lahat. Ang makavaiter na naklilakpit na plato ay natihilang. Nakatingin sa akin ng gulat. Si Tita Fina.
Na katatapos lang magbitiw ngang kanyang mga patutsada. Ay ngumanga. Muntik nang lumabas ang kanyang mga mata sa pagkamangha. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Hindi siya makapaniwala na ang manugang na laging masunurin ay naglakasloop na magrebelde ng ganun. Lubos kong binalewala ang kanilang matingin. Tahimik akong lumapit sa stainless steel na lababo. Binuksan ko ang malamig na tubig. Inilagay ang aking makamay sa ilalim. Naglagay ngang sapat na damingang liquid soap na may amoy lemon at ipinahit sa gusto kong hugasan ang lahat ng dumi. Ang bahongang kusina na iyon at ang kahinaan na nakaugat sa akin sa loop ng maraming taon. Matapos, pinunasan ko ang aking makamay ng paper towels at maingat na itinapon sa basurahan. Pagkatapos, tumayo ako sa harap ngang malaking salamin sa dingding. Ang aking muka ay mukhang pagod. Ngunit sa aking mga mata ay lumitaw ang isang matatag, matalim, at naunininging na kislap. Inayos ko ang aking magulo na buhok at inayos ang kwelyo ng aking blusa. Huminga ako ng malalim. Sinabi sa sarili ko na hindi na ako magiging papet sa kamay ni iba. Ako si Carmen, isang malaya, matagumpay, at may respeto sa sariling babae. Lumiko ako at lumabas sa madilim na kusina nang may matatag at kumpiyansa na lakad. Naglakad ako sa makipot na pasilyo, dumaan sa divider, at lumabas sa vestibule. Pagdating ko, ilang kamag-anak na aking asawa, na kumakain ng mani sa kalapit na mesa. Ang napansin ako, siniko ni Tita Nadia, si Tita Valentina. Itinuturo ako at gumitin ng mapanukso. Akala nila ay dadaan akong muli ng tahimik at nakayuko ang ulo. Ngunit nakamali sila. Naglakad ako ng nakataas ang ulo. Perpektong tuwid ang likot. Nakatingin ng matatag sa harap. Nang hindi man lang, nakabalang tingnan sila. Dumaan ako sa kanilang mesa nang may ganitong kadakilaan at malamig na dignidad. Tulad ng isang reyna na dumadaan sa kanyang miserableng masakop. Ang biglang pagbabago ang aking aura ang nagpasinghap kay Tita Nadia sa kanyang sariling tawa. Si Tita Valentina ay napahinto rin. Nakatingin sa akin ng naktataka. Iniwan ko ang maruming likuran, ang menagasismosa, at ang maparasito, at lumabas ng may pagmamalaki sa liwanag ng marangyang pangunahing bulwagan. Kung saan ako pinagbawalan ni Lola Dolores na pumasok, ang direktang paghaharap ay hindi maiwasan at handa ako. Ang liwanag ng malalaking kristal na ilaw ng 5-star restaurant ay sumasalamin sa magintong elemento ng dekorasyon. Naglakad ako sa malambot na pulang karpet. Binalevala ang ingayng parte na nagmumula sa Imperial Hall, kung saan patuloy na nagpapakasasa ang pamilya ni Miguel sa ilusyon ng kanilang yaman. Ang tanging layunin ko ay ang reception, counter sa gitna ng vestibule. Sa likod ng marmol na counter ay si Antonio, ang manager ng restaurant. Abala sa pagre-repaso, enga account. Si Antonio ang taong pinag-usapan ko mula simula. Alam niya ng perpekto na ako ang sponsor at ang pinakakatiwala ang tao na nagbayad ng advance para sa event nang makita niya ako. Mabilis na inilapag ni Antonio ang manga papel. Nagpakita, nege profesional na ngiti. At magalang na tumango. Tinanong niya ako kung maayos ang lahat at kung nasisiyahan ang mga bisita sa pagkain at inumin. Direkta akong nauksalida. Humingi ako sa kanya na i-print ang professional bill ng banquet hanggang sa sandaling iyon. Mabilis na nag-tip si Antonio. Umugong ang printer at lumabas ang isang napakahabang piraso ng papel na puno nga numero. Kinuha ko ang resibo at sinuri ang ma-item. 60, banquetable sa 50. Libo bawat isa. Ang surcharge para sa mga espesyal na putay na may seafood at hamon iberico.
10 karagdagang serving ng lobster. Halos 100 boteng piling sampay na tumatakbo na parang tubig dahil sa kapritso ni Ricardo at ning kanyang mga kaibigan. Dagdag pa ang media sa Riwang Bulaklak. NG Serbisyo, NG Orkestra. Ang rentangang bulwagan. Sa huli, nakabold ang kabuwang halaga, P3. 2 milyong pera na maring gamitin upang bumili ng isang apartment sa probinsya o magsimula ng isang maliit na negosyo. At nilustay nila iyon sa lupngang oras para lang bilhin ang murang pagpupuri. Tupi ko ang resibo at inilagay sa malaming na marmong counter. Tiningnan ko si Antonio at nagsalita ng may ganap na kalmado at matatag na boses. Binibigyang diin ang bawat salita. Binalaan ko siya na kapag natapos ang banquet at dumating ang oras ng pagbabayad, anuman ang cart na ilabas NG Pamilya Ricardo. Dolores. O Miguel, dapat niyang tanggihan ang pagbabayad kung ito ay isa sa mga cart na nakaling sa aking account. Para sa dagdag na seguridad, idinikta ko sa kanya ang huling 4 na digit ng 10 cart na katatapos ko lang harangan. Binigyang diin ko na ang anumang transaksyon sa mga card na iyon ay tatanggihan ng sistema, kaya dapat ipilit ng restaurant sa mga host na bayaran ang bill ng cash o gamit ang kanilang sariling paraan. Nang marinig ito, kumunot ang noo ni Antonio. Sa kanyang mukha ay nababasa ang matinding pagkalito. Nagtanong siya ng walang katiyakan kung hindi ba ako ang nagarantiya ng kabayaran mula simula. Dahil bakit bigla akong nagbabago ng isip at pinuputol ang pondo. Ipinaalala niya sa akin na ang P3 milyon ay isang malaking halaga. Kung walang pera ang mahos, makakaroon ng malaking problema ang restaurant. Mumiti ako. Isang mahina. Ngunit malamig ng ngiti. Nakatingin ng direkta sa matang manager. Binikas ko ang aking huling hatol ng matigas at determinado. Hindi ako magbabayad ng ni isang sentimo para sa nakakatawang sirko na ito. Ang mga mamahaling putahe at mamahaling alak na iyon ay hindi napunta sa aking tiyan. Ikinulong nila ako sa kusina at pinilit na kumain nagtira-tira. Wala akong ni isang dahilan upang ubusin ang aking bulsa at pakainin ang kanilang kasakiman at mga huwat na anyo. Mas gugustuhin kong ibigay ang prang ito na kinita ko sa dugo, pawis, at luha sa kawanggawa. Tulungan ang mga batang may sakit o mga walang tirahan. Mas may kabuluhan iyon kaysa itapon sa basura para sa isang dakot ng walang utang na loob na mga parasito. Napatulala si Antonio. Sa kanyang mataon ng trabaho sa sektor ng luho, nakita na niya ang lahat. Ngunit marahil ito ang unang pagkakataon na nakaharap siya sa isang napakaradikal at dramatikong sitwasyon. Tumango siya ng mekanikal at isinulat ang impormasyong ibinigay ko. Natapos ang aking misyon sa counter. Umikot ako at nagtungo sa maumikot na salamin na pinto upang iwanan ang nakakabinging lugar na iyon. Ang aking isip ay ganap na malaya. Ang tungkulin. Ang paggalang sa magulang. Ang pamilya. Lahat ng makonseptong iyon na itinali nila sa akin. Ay sinira ko sa mga piraso gamit ang aking sariling makamay. Zaktong papalabas na ako. Iniwan ang nagtatakang manager. Nang marinig ang isang matalim at pamilyar na boses mula sa dulo pasilyo na sumira sa eleganteng katahimikan vestibule, ang malalakas na yapa na tumatama sa karpet ay nakpahayang ang pagdating ng isang galit na galit. Mabilis na lumabas si Lola Dolores mula sa Imperial Hall nang may hindi kapani-paniwalang bilis para sa kanyang 60 taon. Suot pa rin niya ang kanyang kumikinang na granate na damit. Ngunit ang mabait at nakangiting maskara na ginamit niya sa pagtanggap ng mga bisita ay nawala ng walang bakas. Ang kanyang mukha ay namumula. Nanginginig ang mga kalamnan niya sa galit. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki at gumagalaw ng mabilis. Nang mapako ang kanyang tingin sa akin. Nakalmado akong
nakatayo malapit sa labasan. Ay bigla siyang sumugot patungo sa akin na parang isang hayop na sumusugot sa kanyang biktima. Lumapit siya. Itinuturo ang aking muhangang isang daliri na pinalamutian ng isang singsing na may diamante, isang singsing na regalo ko sa kanya at nagsimulang sumigawa ng pinakamababang uringang insulto sa harap ng lahat. Nagsisihaw siya. Humihinging sagot. Paano ako naglakas-loop na iwanan ang aking sulok sa kusina at magpakita na ipinapahiya ang kanyang pamilya. Ngunit hihit sa lahat ay nagsisihaw siya ng hysterikal. Gustong malaman kung bakit lumipas ang 15 minuto mula ng utusan niya ako at ang P250. 000 ay hindi pa rin dumarating sa account ng restaurant. Ang mabisita sa VIP table ay humihingi pang alak. Ang mga waiter ay humihingi ng advance payment para sa mga karagdagang order at hindi niya alam kung saan siya magtatago sa kahihiyan na natili akong walang galaw. Ang aking makamay ay nasa bulsa ng aking maluwag na pantalon. Ganap na relax. Nalubhang kaiba sa takot at histerya ng aking biyenan. Ang aking lamig ng dugo ay tila nakdakdak lang ang gasolina sa kanyang apoy. Nang makita niyang hindi ako sumasagot at tinitingnan ko lang siya ng walang pakialam, lubos na nawalan ng kontrol si Lola Dolores. Nahingit-ngit ang kanyang mga ngipin. Tinawag niya akong basura. Isang taong nagpasya na sirain ang parting kanyang malaking pamilya. Hindi na nakapagpigil. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay. Inilagay ang buong lakas niya sa isang sampal na dapat ay tumama sa aking mukha. Gusto niyang bigyan akong leksyon. Kumbinsido sa kanyang walang limitasyong karapatan na dominahin ako, ang kamay, nababalutan ng ginto at mga diamante, ay humawi sa hangin ng sumisipol, gayunpaman. Ang Carmen ngayon ay hindi na ang mahina na manugang na pumipikit at masunuring, tumatanggap ng mga sampal at insulto. Maingat kong sinundan ang kanyang magalaw nang lumapit ang kamay ni Lola Dolores. Mabilis lang. Akong umurong at buong desisyong lumayo. Nawala ang malakas na sampal sa hangin dahil sa lakas ng momentum at sa pagkabigo. Nawala ng balanse si Lola Dolores. Siya ay nagpatumba-tumba. Bumaksak pa abante at muntik nang mapiit ang kanyang mukha sa madulas na marmol na sahig. Suwerte siya. Isang security guard na malapit ang nakahawak sa kanyang braso at tinulungan siyang manatili sa kanyang paa, hirap sa pahinga ang aking biyenan. Ang kanyang mukha ay namumutla sa pinahalong galit at kahihiyan sa publiko. Binitawan niya ang gwardiya. Tiningnan ako ng matalim at ngumangha upang muling maksimulang makmura. Ngunit hindi ko siya biniyan ng pagkakataon. Humakbang ako pasulong. Binawasan ang pagitan sa pagitan namin sa kalahating metro. Tiningnan ko siya ng malalim sa mamata. Napuno na pot. Bahagyang umangat ang mga sulok nga aking labi sa isang malamig. Walang awa at mapanuksong ngiti. Na may matatak at tiwala na boses. Bawat salita ay kinakalkula upang magdulot ngang pinakamalaking pinsala. Ibinigay ko sa kanya ang pinakabagong balita. Hindi mo na kailangang hintayin ang P250. Milan na iyon at hindi mo na kailangang mag-alala na itago ako sa iyong mga kaibigan. Dahil sa ngayon, ang 10 credit card na nakapangalan sa akin na gustong-gusto gamitin nga iyong pamilya ay ganap na hinarangan. Ang marangyang kaarawan na ito na may 60 na mesa, hamon iberico, lobster, at mamahaling alak ay nakareserba sa iyong pangalan. Ikaw mismo ang umorder na makaputay na ito. Kaya ngayon, kumuha kang pera mula sa iyong sariling bulsa o hilingin mo sa iyong mahal na anak na bayaran ang bill
Hindi ako mahuhugas ng kamay. Wala na akong ibibigay sa iyo kahit isang sentimo. Matapos bikasin ang mga salitang ito na walang awa. Hindi ako tumigil kahit isang segundo upang humanga kung paano kumibot ang kanyang mukha sa takot. Umikot ako at nang may pagmamalaki at determinadong hakbang. Naktungo ako sa imge, au tumerikong pinto. Iniwan ang nakakabingi at matalim na sigaw ni Lola Dolores na umaling ungo sa buong vestibule. Nahalos sa mabulungan ng mga nagtatakang empleyado at mga customer ng restaurant. Pumaksak ang kutsina. Ako, nasalup ngang maraming taon ay nakpanggap na isang masunuring biktima, ay muling isinulat ang katapusan ng aking sariling buhay. Bumuka siyang masyalamin na pinto. Pinalaya ako mula sa nakakabinging espasyong iyon. Naamoy pera at pagkukunwari. Bumaba ako sa granite na hagdan at huminga ng malalim. Napakasarap ng hangin ng Maynila. Ang sariwang hangin ay bumalot sa aking buhok. Nagdadala energy. Mapenamoy energy na analaglag na daon. Na tila tinangay ngang hangin ang lahat ng kahihiyan. Sa manglup. At galit na naipon sa loob ng maraming taon ng iking kasal. Isang pakiramdam ngang ganap na kalayaan ang bumalot sa bawat selula ngang aking katawan. Gusto kong buksan ang aking mga braso at sumigaw ng buong lakas. Lumapit ako sa bangketa at sumenyas sa isang taksi na dahan-dahang dumadaan. Ang driver ay isang mabait na lalaki. Mga 50 taong gulang. Binuksan ko ang pinto sa likuran. Bumaksak sa malambot na upuan na gawa sa balat. At nagbigay na direksyon. Isang maranyang residential complex sa Ayala, Alabang. Ito ang aking maliit na lihim. Isang apartment na binili ko gamit ang aking personal na ipon bago ako ikasal. Ang aking ligtas na kanlungan. Na walang sinuman sa pamilya ng aking asawa ang nakakaalam. Dahan-dahang sumama ang kotse sa siksikang trapiko ngang kabisera. Ang dilaw na ilaw nga, ilawng kalsada, ay dumula sa mabintana. At sa sandaling iyon, ang cellphone sa aking bag ay nagulo. Nang hinginigito ng husto. Ang screen ay kumikislap at ang ringtone ay tumuno. Nang walang tigil, inilabas ko ang telepono at kalmadong tiningnan ang screen. Lumitaw ang isang pangalan, Miguel. Ang aking duwag na asawa. Malamang ay natanggap na niya ang magandang balita mula sa kanyang ina at ngayon ay desperado siyang tumatawag upang tanungin ako o mas masahol pa. Upang utusan akong i-unblock ang mga card. Hindi ako sumagot. Pinanut ko lang na tumunog ang telepono hanggang sa kusang matapos ang tawag. 2 segundo pagkatapos. Muling umilaw ang screen. Sa pagkataong ito, tumatawag si Lola Dolores. Malamang na malapit na siyang sumabog sa galit at naghahanda ngang pinakamabangis na salita upang ibuga sa akin. Pagkatapos ay sinundan ito nga tawag mula kay Ricardo. Sa aking hipag na si Bea. At maging mula sa mga hindi kilalang numero. Malamang na humingi sila en numero ng telepono kay Tita Nadia o Tita Fina. Naktawagan sila ng salit-salitan ng walang tigil. Nalumihang isang tunay na simponyang takot at kawalan niyang pag-asa. Humiga ako sa upuan. Isang mahinang ngiti ang naglaro sa aking magalabi. Kalmado kong pinanood kung paano mabilis na lumaki ang bilang ng mga missed call sa sulok ng screen. 10 tawag. 50 tawag. 100 tawag. Huminto ang counter sa 165. Salup lamang ni 20 minuto. Tinawagan nila ako ng 165 beses. Isang kamangha-manghang rekord na naupapakita na kanilang kaawa-awa at lubos na paudip na sa aking velo. Nang maksimulang tumunog ang telepono sa ika-166 na pagkakataon. Nakpasya ako na oras na upang tapusin ang laro.
Dumulas ang aking daliri sa screen. Binuksan ko ang call log at hinarangan ng tuluyan ang lahat ng mga numerong iyon. Idinagdag ko rin ang kanilang mga kontak sa blacklist sa lahat ng messaging app at social media. Isang huling pagtapik at ang telepono ay bumalik sa ganap na katahimikan. Ang lahat, mege tulay na naguugnay sa akin sa nakakalason na pamilyang. Iyon ay nasunok ng tuluyan. Malinis at tiyak. Tumingin sa akin ang taxi driver sa rearview mirror at gumiti ng mainit. Sinabi niya, "Hindi tumitigil ang tawag sa telepono mo. Malamang may mahalaga sa pamilya. Bakit hindi mo sinagot? Paano kung may nangyaring importante?" Tiningnan ko siya pabalik sa salamin at biniyan ko siya ngang pinakamaliwanag na ngiti sa buong araw. Mahinahon akong sumagot. Walang important. Iniwan ko lang ang pinakamasamang trabaho sa mundo. Isang trabaho kung saan ako pinagsamantalahan hanggang sa huling patak. Pinagtrabaho ako na parang hayop. Ngunit hindi ako binayarang enige ni Zhang. Singchi mo eni respeto. Tumatawag sila upang magmakaawa na bumalik ako at maging alipin nila muli. Ngunit idineklara ko ang isang walang hanggang welga. Nang marinig ang aking metapora. Taos pusong tumawa ang taxi driver. Tumango siya ng may pagsang-ayon. Mabuting ginawa mo. Anak, matalino ang makabataan ngayon. Kung masama ang kapaligiran at malupit ang amo, dapat umalis ka ng walang pag-alinlangan. Ang kalusugan at kapayapaan ng isip ang pinakadakilang yaman. Hindi iyan nabibiling ng pera. Ang mga simpleng salitang iyon mula sa isang ganap na estranghero ay naglalaman ng isang malalim na karunungang bayan. Pinawi nito ang aking kaluluwa. Tumingin ako sa bintana. Ang gabi sa Maynila ay kumikinang sa mga ilaw nito. Isang walang katapusang agosnam nga sasakyan ang nakmamadali patungo sa isang lugar. Lahat ay gumagala. At ang aking buhay ay nagsimula na ring gumala. Ang madilim at punong luha na pahina ay opisyal na sarado. Sa harap ko ay bumukas ang isang bagong landas. Maliwanag, malawak, at para lamang sa akin. Huminto ang taxi sa harap ngang entrada ngang isang tahimik at luntiang marangyang residential complex sa Ayala, Alabang. Ito ang aking personal na espasyo. 70 metro kwadrado na binili ko 2 taon na ang nakalilipas. Hindi ko kailanman binanggit ang apartment na ito sa sinuman sa pamilya ng aking asawa. Ito ang aking pananggalang. Ang aking emergency exit na inihanda kung sakaling dumating ang bagyo. At ngayon, sumabog na ang bagyong iyon. Pumasok ako sa apartment. Sa hangin ay lumulutang ang isang mahinang amoyng lavender oil na agad na nakparelax sa aking matinding tensyonadong ugat. Tinanggal ko ang aking mata kong na nakpapaso sa aking mapaa at lumakad ng walang sapin sa malamig na parket nang hindi nakpapahinga. Dumiretso ako sa desk malapit sa bintana at binuksan ang laptop. Malinis ang aking isip. Ang aking paghihimaksik ay hindi matatapos sa pagharang ng card at isang kamanghamanghang pagalis. Kailangan kong maghanda ng isang walang kamali-mali na legal na kaso upang burahin ang mataong iyon sa aking buhay magpakailanman. Pumasok ako sa online banking system. Pumukas ang control panel lenge credit card. Nagsimula akong mag-download ng mga detalyadong statement ng 10 karagdagang credit card sa loob ng nakaraang 3 taon. Ang malinya ang transaksyon ay lumitaw sa screen na matalim tulad ng matalim. Nanaklalantat na aking nakarang pakiking inosente. Nag-screenshot ako ng mga resibo mula sa mga Piling Beauty, salon sa panggalan ni Dolores Garcia, facial lifting. Advanced Cosmetics. Imported creams mula sa Switzerland. Lahat ng ito ay nakakahalaga sa akin ng hindi bababa sa P250. Ribu buwan-buwan, palipat sa card ni Ricardo. Idinokumento ko ang napakalaking halaga na ginastos sa mga antik mula sa rekto at mga resibo ng koleksyon ng koknyak. Na sinasatisfi ang kanyang walang kabuluhang libangan. Ngunit ang pinakamalaking pakasuklam ay dulot
ng statement ng card ni Miguel. Ang aking asawa, na laking nakreklamo tungkol sa kanyang maliit na suweldo, ay ginamit ang pera ngang kanyang asawa upang mamuhay ng marangya. 10,000 piso ang nilustay sa mga fee room ngang karaoke. Malalaking bill sa mga seafood restaurant, kung saan siya ay nagpakasasa kasama ang kanyang mga kaibigan, at maging ang pagbabayad ng mga kwarto sa mga luxury hotel tuwing weekend. Nang siya ay nagsisinungaling sa akin na nagbiyahe siya para sa trabaho, inilipat ko ang lahat ng manumerong iyon sa isang Excel spreadsheet. Ang kabuwang halaga na itinapon ngang pamilyang iyon sa loob ngang 3 taon. Sinasamantala ang aking trabaho ay umabot sa napakalaking halaga na 6 milyon. Halos 6 milyon ang nasayang dahil sa kanilang kasakiman at itim na kawalan ngang pasasalamat. Pinigilan ko ang malalim na buntong hininga at inilagay ang lahat ng ebidensya sa isang folder na pinangalan ng divorce. Nang matapos ko lang i-arkive ang lahat, nakatanggap akong SMS mula sa isang hindi kilalang numero. Ang teksto ay amoy banta. Ito ang aking biyenan, si Ricardo. Nilapastangan niya ako. Tinawag akong basura at walang utang na loob na hayop. Inutusan niya ako na agad na magdala ng cash sa restoran upang bayaran ang bill. O kung hindi, isusumpa niya ako. Tatawagan niya ang aking mga magulang sa probinsya upang ipahiya sila at palalayasin niya ako. Nang basahin ko ang malinyang iyon, napatawa ako. Nabubuhay pa rin siya sa ilusyon ng kanyang patriarkal na kadakilaan. Hinarangan ko ang numerong iyon ng walang pag-aalinlangan. Sinara ko ang laptop at kalmadong nahanda upang hintayin ang balita mula sa battlefield na katatapos ko lang iwanan. Habang umiinom ako mainit na chamomile sa sofa, nakatanggap ako ang serye ngamga mensahe mula kay Antonio, ang manager ng restaurant, tulad ngang napakasunduan namin. Ipinaalam niya sa akin ang mga pangyayari sa banquet hall. Ang kanyang mamensahe ay nagpintang isang hindi kapanipaniwalang malinaw na larawan ng mapaminsalang pagbagsak ng mahuwat na aristokrata. Ayon kay Antonio, bandang alas 8 gabi, opisyal na natapos ang banquet. Ang 600 na bisita, busok sa mga masasarap na pagkain at mamahaling alak, ay nagsimulang umalis. Nasa labasan si Lola Dolores. Pinipilit ang isang baluktot na ngiti at nagpapaalam sa mga bisita. Mahigpit na nakakapit sa isang pulang velvet na bag na may mga sobrang regalo. Gayunpaman, ang prang regalo nga mapensyonado at kakilala mula sa palengke ay isang patak lamang sa karagatan. Kumpara sa bill na higit sa 3 milyon na ipaparesenta en restaurant. Nang umalis ang huling bisita, lumapit si Antonio sa pamilya na may napakahabang resibo at hiniling sa kanila na bayaran ang bill. Si Miguel, na nagpapanggap na isang mayamang tagapakmana, ay tiwalang kinuha mula sa kanyang wallet ang isa sa aking mga credit card at ibinigay sa cashier ng may kayabangan. Ipinaswipe ni Antonio ang card sa terminal. Narinig ang isang matalim na beep at lumitaw ang isang pulang inskripsyon sa screen beneath. Card blocked. Kumunot ang nuni Miguel. Dali-dali siyang kumuhang 2 pang card at ibinigay ang mga ito. Ang resulta ay pareho. Nagsimulang kumalat ang takot sa kanilang makamukha. Kinakabahan na inilabas ni Ricardo ang kanyang debit card. Ang terminal ay walang ngawa na nagpakita. Insufficient funds. Matagal nang walang laman ang ma-account ni Miguel at si Ricardo ay nasa negative balance dahil sa kanyang walang kabuluhang pamimili. Napagtanto nila nang may takot na ang baka na nagbibigay ng gatas na tinatawag na Carmen ay talagang pinutol ang kanilang oksigen
Sa hit na mismo NG Maranjang Vestibule NG 5-star restaurant, sumabog ang isang tunay na tragicomedy. Kinalimutan ang kanilang maugali. Nagsimulang magsigawan at magsisihan ang pamilya. Itinuro ni Lola Dolores si Miguel. Tinawag siyang walang silbi na hindi kayang kontrolin ang kanyang asawa at pinayagan ang ganoong kahihiyan. Hindi na nahimik si Miguel. Sumigaw siya sa kanyang ina. Inakusahan siyan kayabangan. Siya ang gustong magkaroon ng 60 na mesa na may yamon at lobster. Siya ang pumilit sa kanyang asawa na kumain ng tira-tira. Na nakpakalit sa kanya at nakpalis sa kanya, si Ricardo ay nasa hit na. Sinasaktan ang marmol na counter ngang kanyang kamao at sinasabihan ang dalawa dahil sa paggawa ngang eksenang iyon. Sa sandaling iyon, isang grupo ngang gadating kasamahan at mayayamang kasosyo ni Lola Dolores ang lumabas mula sa VIP restroom. Nasaksihan nila ang nakakahiya at bastos na eksena na iyon. Ang mahos ng banquet ay away dahil wala silang pambayat ng bill. Ikinumpas ng dating boss ng aking biyenan ang kanyang ulo sa pagkadismaya. Sa kanyang mga mata ay nababasa ang lubos na paghamak. Nagmamadali silang lumabas. Nang hindi man lang nagpaalam kay Lola Dolores. Ang ilusyon ng kayamanan at katayuan na buong pagsisikap niyang binuo sa loop ng maraming taon ay nabasak sa isang iglap. Ikinalatang mapiraso nito sa malamig na granite na sahig, nabilanggo sa isang napakalaking utang at sa ilalim ngang matatalim na tingin ngang security personnel ng restaurant. Napilitan ang pamilya ni Miguel. Habang binabasa ang mga mensahe ni Antonio, malinaw kong nakikita ang kanilang kaawa-awang pagtatangka na makalabas sa gulo. Si Ricardo, nang nanginginig ang magkamay, ay kinuha ang telepono at nagsimulang maganap ng mga kontak ng mabilis. Una niyang tinawagan ang mga malalapit na kamag-anak. Ang parehong mga taong ilang oras bago iyon ay kumakain ng lobster at tumatawa sa akin. Tinawagan niya mismo ang kapatid ni Miguel. Si Bea. Naghihintay siya enge taxi sa kalye. Nang marinig niyang apurahan siyang hinihingan ng kanyang kapatid nem P600,000 para bayaran ang restaurant. Agad na naging malamig at matalim ang kanyang boses. Sinabi niya ng salita por salita na ang lahat ng kanyang pera ay naka-invest sa ari-arian at hindi siya makakakuha ng ni isang sentimo. At bilang huling patutsada, idinagdag niya ng may lason. Gusto ninyong magyabang at magpakasasa sa party. Kaya ngayon ay harapin ninyo ang mga bunga. Sino ang nagutos sa inyo na galitin ang inyong gintong manugang? Kung ano ang itanim? Iyon ang anihin. At binaba niya ang tawag. Nang hindi sumusuko, tinawagan ni Ricardo si Tita Nadia. Si Tita Valentina. Ngunit tanging magalang ngunit malamig na pagtanggi lamang ang natanggap niya. Ang isa ay may anak sa ospital. Ang isa ay nagpapagawang bahay. Ang isa naman ay walang pera. Ang parehong makataw na sanay na mamuhay sa aking hastos. Sa pinakamaliit na amoy nga problemang pinansyal, ay agad na tumalikot. Tumakas mula sa pamilya ni Lola Dolores na parang salot. Nang mapaktanto, nilang walang takas ang sitwasyon. Nagpanik si Lola Dolores. Desperado. Nang nanginginig ang mga kamay, inalis niya ang kanyang malaking gintong kwintas mula sa kanyang lik. Pagkatapos, ay inalis niya ang sikat na berdeng pulseras mula sa kanyang pulso at ang singsing na may malaking bato mula sa kanyang daliri. Pinagsama-sama niya ang lahat at malakas na itinapon sa marmol na counter sa harap ng manager. Nagsisihaw siya. Hiningi kay Antonio na tanggapin ang mga alahas na iyon bilang piyansa. Na sinisiguro na ang maiyon ay nakakahalaga ng 3 beses sa bill. At nangangakong magdadala ng cash kinabukasan.
Ngunit nanatili si Antonio sa kanyang propesyonal na lamig. Kinuha niya ang mga alahas. Sinuri ang mga iyon sa ilalim ngang ilaw nga lampara. Salamat sa kanyang maraming taon neng karanasan sa ma-VIP na customer. Sapat na ang isang tingin upang masuri ang tunay na halaga ng gabagay. Maingat ngunit matata. Ibinalik niya ang lahat sa mesa at maring tumanggi. Ipinaliwanag niya na ipinagbabawal nga patakaran ng restauran ang pagtanggap nga bagay bilang piyansa, ngunit sinabi rin niya ang masakit na katotohanan sa kanilang mukha. Ang kanyang kuwintas ay gawa sa tansona, may kalupkop na ginto. Guwang salup. Ang esmeraldang pulseras ay pininturahan na plastik. At ang bato sa singsing ay isang simpleng cubic zirconia. Hindi isang diamante. Kung dinala niya ang lahat ng mabasurang iyon sa isang sanglaan, makakakuha siya ng P30,000 lamang, na hindi man lang makakatakip sa utang na higit sa 7 milyon. Ang masalita nga manager ay parang isang balde ngang malamig na tubig para kay Lola Dolores, na nag-alis sa kanya nga huling bakas ng kanyang huwat na aristokrasya, nang lubos silang ihiwalay nga kamak-anak. Napunta ang pamilya ngang aking asawa sa isang ganap na walang pag-asang sitwasyon. Sa sandaling iyon, muling tumunog ang aking telepono. Sa pagkakataong ito, hindi ang manager, kundi si Elena, ang aking matalik na kaibigan mula sa universidad. Si Elena ay isang matapang na PR director na may matibay na pagkatao na laging nagtatanggol sa akin. Kinuha ko ang telepono at ang malakas at puno ngang halos hindi na may tago na malisya na boses ni Elena ay bumalot sa silid. Sinabi niya sa akin na si Miguel, ang aking duwag na asawa, ay humingi nga telepono sa isang waiter at tinawagan siya. Nang mapagtanto niyang hinarangan ko siya sa lahat ng dako. Umaasa siya na magsilbi si Elena bilang tagapamagitan at kumbinsihin ako na maawa habang nakikinig ako kay Elena. Naisip ko ang kaawa-awang mukha ni Miguel. Umiyak siya sa telepono. Nagmamakaawa kay Elena na mamagitan para sa kanya. Nagsumpa at nangako siya. Nangako siyang kung iya, unbloko ang mga card at ililigtas siya mula sa pulisya. Makbabaho siya. Nangako siyang lilipat sila mula sa bahay ng kanyang ina. Napipilitin niya itong mag-public apology sa harap ngang lahat ng kamag-anak. Nadadalhin niya ako sa kanyang mga bisik at tratuhin akong parang reyna. Ngunit si Elena ay hindi madaling lumambot sa murang luha. Ibinuhos niya kay Miguel ang isang balde ng kumukulong tubig gamit ang pinakamalupit at pinakamasamang salita. Sinipin niya ang kanyang sagot. Ibinaksak niya ito sa putik dahil sa kanyang kaduwagan. Isang lalaki na nagpakilala sa sarili bilang asawa ay nakatingin habang ang kanyang ina ay nagtatapon ng isang mangkok ng malamig na basura sa kanyang asawa at inutusan siya sa isang sulok ng kusina. Binigyang diin ni Elena na ang maganong kahihiyan ay lumalampas sa mahangganan ng pagiging tao at na si Miguel ay isang tunay na walang lakas na kasabwat ng sadismo na iyon. Sinabi niya sa kanya ng direkta na susuportahan niya ang anumang desisyon na gagawin ko. Kabilang ang diborsyo at ang korte. Pinagbawalan niya itong muling lumapit sa akin at mapanuksong pinayuhan siyang umupo at hintayin ang pulisya upang asikasuhin ang gulo na ginawa nila sa kanilang sariling kayabangan. Pagkatapos ay binaba niya ang tawag at inilagay ang numero ngang mahirap na waiter sa kanyang blacklist. Ang kuwento ni Elena ay nagpuno sa akin, enerhenit at seguridad. Ang determinado pagtatanggol ng eking kaibigan ang nagputol sa huling hibla ng pag-asa ni Miguel, na nagpapalalim pa sa kanyang pamilya sa bangin ng kawalan ng pag-asa. Alam kong si Lola Dolores, na nakulong, ay hindi titigil sa anuman. Kaya nakpasya akong maglunsad ng preventive attack. Matapos makipag-usap kay Elena.
Tinawagan ko ang aking mga magulang sa Iloilo. Sinabi ko sa kanila, ang lahat, ang altmush na mesa, ang mangkok malamig na taba sa kusina, ang mano kablok na cord, at ang aking pagalis. Ang aking mga magulang ay simpleng at matuwid na tao na nagtrabaho sa lupa sa buong buhay nila. Ngunit may malaking pagpapahalaga sa dignidad. Nang marinig nila kung paano inabuso ang kanilang anak, umiyak ang aking ina sa sakit, ang aking ama. Isang distrikto at tahimik na tao ay halos hindi makapagsalita sa galit. Ngunit nanatili siyang matatak na parang bato. Lubos niyang sinuportahan ang aking paghihimaksik. Sinabi niya na tama ang ginawa ko. Na ang isang tao ay dapat panatilihin ang kanyang dignidad at huwag pahintulutan na yurakan ito. Sinabi niya sa akin na huwag matakot. Kung bantaan ka nga taong iyon, magampake ka at umuwi. Kahit na mayroon lamang kaming sabaw dito, laging tatanggapin namin ang aming anak. Ang masalitang aking ama ay naging isang di mapapasok na kalasak para sa akin. Tulad nga, hinala ko. Makitsiminuto matapos ang aming pay-usap. Tumunog ang telepono ng aking ama. Si Ricardo Ijon, nang hindi makakuhang tulong mula sa mga kamag-anak o sa aking kaibigan. Walang hiya siyang tumawag sa kanyang mabiyenan upang magsimulang ang drama. Ikikuwento sa akin ng aking ama kung paano nangyari. Nagsimula si Ricardo sa isang matamis na bose. Tinawag ang aking mga magulang na mahal na biyenan. Sinubukan niyang paliitin ang sakuna. Sinabing nakaroon lamang ng maliit na hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng biyenan at manugang sa panahon ng party. At kaya nagalit si Carmen at hinarangan ang mga kart. Nakmakaawa siya sa aking ama na magpahiram ng pesratus. Ato ribu gamit ang lumang pera upang mas maging malapit. Upang iligtas ang karangalan ng makabilang pamilya. Nangangakong ibabalik ang lahat sa susunod na linggo. Ngunit hindi niya alam na ang kanyang mabaraha ay markado na. Hindi nakatubili ang aking ama. Ibinuhos niya kay Ricardo ang lahat ng galit ng isang ama na ang anak ay nasira sa moral. Direkta niyang tinawag ang kanyang pamilya na immoral. Matapos tapusin ang tawag sa aking mamagulang. Naramdaman ko ang isang agos ng sariwa at nagbibigay buhay na enerhiya na dumadaloy sa aking katawan. Ang lubos na suportangang aking pamilya ang naging di masisirang pader na tumulong sa akin na itapon ang huling bakas ng pag-alinlangan at awa. Pumunta ako sa kusina at naglutong isang mangkok ng mainit na nudle na may itlog. Gaano katagal na nang huling masarap ako sa isang tahimik at walang pagmamadaling hapunan sa sarili kong bahay. Nang hindi kailangang makinig sa mga kritisismo ni Lola Dolores. Asikasuhin ang mga walang kabuluhang kahilingan ni Ricardo. O tingnan ang walang ekspresyong mukha ni Miguel. Isang simpleng mangkok ng noodle. Ngunit may matamis na lasa ngang pinakahihintay na kalayaan. Gayunpaman, ang kapayapaan na iyon ay panandalian lamang. Kakakolekta ko palang magamit sa kusina ng ang katahimikan ng residential complex ay binali ng malakas na katok sa pinto. Hindi ito ang magalang na katok ng isang bisita. Kundi makamapuro at desperadong katok gamit ang mahkabilang kamay. Pagkatapos ay narinig ang isang sigaw ng takot na tumatawag sa aking pangalan. Ang garalgal at humihingal na boses na umalingaw-naw sa pasilyo ay walang iba kundi kay Miguel. Nagulantang ako sandali. Binili ko ang apartment na ito ng lihim. Walang sinuman sa pamilya ng aking asawa ang nakakalam na address. Malamang sa isang desperadong sitwasyon. Hinalungkat ni Miguel ang aking opisina sa aming lumang apartment at aksidenteng natakpuan ang nga resibo ng Homeowners Association o mga abiso sa buwis kung saan nakasulat ang address sa Ayala Alabang. Dahan-dahan akong lumapit sa matibay na pintong kahoy at dumikit sa maliit na silipan upang masuri ang sitwasyon. Ang larawang baluktot ng lens ay nagpatawa sa akin ng mapait. Si Miguel.
Ang lalaking kaninang umaga ay nakmamayabang sa isang eleganteng kulay abong suit. Ang buho na nakasuklay ng maayos. Nakapinta ang mga braso habang pinipilit ng kanyang ina ang kanyang asawa na kumain ng tira-tira. Ngayon ay mukha siyang kaawa-awa. Tulad ng pinakahuling pulubi. Ang kanyang kamisa ay basa sa pawis. Gusot. At nakalabas sa pantalon. Ang kanyang mukha ay namumula. Ang pawis ay bumubuhos ng malakas. At sa kanyang mga mata, nabalif, ay nababasa ang pangunahing takot nang makita niyang hindi ako sumasagot o binubuksan ang pinto. Nagsimulang mawalan ngang huling bakas ng pagpipigil si Miguel. Nagsimula siyang sumiga at magmakawa ng hysterically. Sumigaw siya na malapit na ang pulisya sa restoran. Na tumanggi ang manager na bigyan sila ang palugit. Kung iya umbloko ang mga credit card sa sandaling iyon. Arestuhin ang kanyang mga magulang at siya mismo para sa pandaraya. Nangako si Miguel sa lahat enehe sagrado. Nangako siyang hindi na siya magdurusa pa. Nangako siyang lilipat sila mula sa bahay ng kanyang mamagulang. Napipilitin niya ang kanyang ina na mag-public apology sa harap ng buong pamilya. Ang ingay na ginawa ni Miguel ay mabilis na umakit ng atensyon ng mga kapitbahay. Bahagyang bumukas ang pinto ng apartment sa tapat at mula dun ay sumilip ang presidente ng Homeowners Association. Kumunot ang no sa hindi paksang-ayon. Ilang tao pa ang sumilip sa pasilyo upang panurin ang tragikomedy. Sa harap nga tingin ng hindi paksang-ayon nga estranghero. Sa halip na mamatay sa kahihiyan at umalis. Gumawa si Miguel ngang isang bagay na ikinagulat ng lahat. Lumuhod siya sa malamig na sahig na tile enge pasilyo. Pinaksama ang kanyang mga kamay na parang nagdarasal at umiyak ng husto. Nakmamakawa sa akin na iligtas ang kanyang pamilya. Isang lalaking sadyang hinubok na isipin ang kanyang sarili na pinakamahalagang nilalang. Na hindi kumilos ng kahit isang daliri nang hinahamak ang kanyang asawa. Ngayon ay handa siyang isakripisyo ang lahat ng kanyang pagmamataas. At gumapang nang nakaluhot sa aking pinto. Basta't hindi niya kailangang panagutan sa batas ang mga bungangang walang kabuluhang paglustay na inorganisa ngang kanyang pamilya. Nasa kabilang panik ako ngang pinto. Ang mukha ay ganap na walang ekspresyon. Wala akong naramdamang kahit isang bahagyang awa. Naalala ko ang makabing nakahika ako na may mataas na laknat. Habang tahimik na naglalaro, si Miguel ng video game sa kanyang cellphone. Pinipilit akong gumapang para sa magamot. Naalala ko ang lahat ng pagkakataon na sinisiraan ni Lola Dolores ang aking mga magulang habang si Miguel ay nakatingin lamang at paulit-ulit na sinasabi na dapat kong tiisin. Ang mga sugat na iyon ay naging yelo ang aking puso matagal na. Umiyak si Miguel ng husto. Nakbulungan ang makakapitbahay. Buong desisyon kong iniunat ang aking kamay at pinatay ang ilaw ng sala. Ang apartment ay nalubog sa dilim. Nagpadala ngang isang tahimik ngunit walang awa na senyales. Umikot ako at nakpunta sa silid tulugan. Iniwan si Miguel na nakaluhot sa malamig na pasilyo. Ang kanyang dramangang luha ay hindi na ako hinahangaan. Ang kanyang huling pagsisisi ay walang kapangyarihan upang burahin ang mga peklat sa kaluluwa na dinala ko sa loop ng maraming taon. Habang gumagapang si Miguel sa harap ng aking pinto sa 5-star restaurant sa BGC. Ganap nang nawalan ng kontrol ang sitwasyon. Humigit kumulang 1 oras matapos akong umalis. Nakpadala sa akin ang manager na si Antonio ng serye ng mga mensahe at isang maikling video na kinunan ng isa sa mga waiter bilang ulat ng insidente. Nakaupo sa kama. Sa katahimikan ng aking silid tulugan. Binuksan ko ang video at nakita ko mismo ang ganap na pagbaksak ng pamilya na laging nagmamayabang.
Nagsimula ang video sa matalim na tunong sirena ngang pulisya na narinig mula sa kalye hanggang sa festibule. Opisyal na nag-expire ang 2 oras na palugit na ibinigay ng restaurant sa pamilya ni Ricardo upang makahanap ng pera. Mahigpit na sinusunod ang matagubili na pamunuan. Tumawag si Antonio sa istasyon ng pulisya at iniulat ang isang krimen na may mga indikasyon ng paglabag sa tiwala at malawakang pandaraya. 2 pulis na nakasuot ng uniforme ang matatag na pumasok sa pangunahing festibuleng restaurant. Ang pagdating ng autoridad ay isang nakamamatay na suntok sa pag-isip ni Lola Dolores. Ang 60 taong gulang na babay na laging nakmamayabang sa kanyang ma-velvet at seda ay lubusang nawala ang kanyang karaniwang aura ngang kapangyarihan. Ganap siyang nakpanik na nawalan ngang lakas ang kanyang mabinti. Nagpatumba-tumba. Sumugot siya sa isang malapit na security guard at kumapit sa kanyang manggas ng may napakalaking lakas. Nagsimulang sumigaw ng hysterical si Lola Dolores. Ang luha at sipon ay dumaloy sa kanyang muha. Na binubura ang makapal na layer ngang mamahaling makeup. Nakmakaawa siya sa guard na mamagitan para sa kanya sa manager. Humingi sa restoran ng palugit hanggang sa umaga. Nangangakong ipagbibili ang apartment at magdadala ang pera, ngunit ang gwardiya na may walang ekspresyong mukha ay buong desisyong inalis ang kanyang mga kamay at umurong. Binibigyan ng daan ang mapulis. Isa sa mga pulis ang lumapit sa reception counter. Humihingi kay Antonio na ibigay ang lahat ng resibo. Ang kontrata NG Banquet at gumawa ang pahaya. Nasa tabi niya si Ricardo. Ang mukha ay kulay abo. Nanginginig ang kanyang malabi kaya hindi siya makapagsalita. Sinusubukang panatilihin ang kaunting dignidad. Nagsimula siyang ipaliwanag sa mga pulis ng pautal-utal na ito ay isang panlup na hindi pagkakaunawaan lamang ng pamilya. Na ang menugang ang now-control na bilyet. Ngunit, nakalit at umalis. At sa katunayan ay ganap na kagalang-galang ang kanyang pamilya. Matapos makinig sa kanya. Ang pulis. Sa isang matalim at hindi mapapasubalian na tono. Ay sinira. Ang mga kaawa-awang dahilan na iyon. Malinaw niyang sinabi na ayon sa mga dokumento. Ang mga pangunahing nag-organisa ng banquet ay sina Ricardo at Dolores. Nagbigay ang restaurant ng first class na serbisyo ng buo ayon sa kanilang mga kahilingan. Ngunit nang dumating ang oras ng pagbabayad, hindi sila makapagbigay ng anumang legal na paraan ng pagbabayad. Ang paggamit ng credit card ng iba ng walang pahintulot ng may-ari. Gayun din ang sinadya na pagkuha ng malaking volumengang serbisyo ng walang tunay na kakayahang pinansyal na bayaran ang mga ito. Ay nagpapakita ng malinaw na indikasyon ng isang kriminal na pagkakasala. Hiniling ng pulis na bayaran ni Ricardo ang kabuuang halaga ng sabay-sabay. Kung hindi, mapipilitan ang MH autoridad na maglabas NG warrant of arrest. Arestuhin ang lahat ng sangkot at dalhin sila sa istasyon nega, pulisya para sa karagdagang pagsisiyasat. Nang marinig ang salitang arestuhin. Tila tinamaan ng kitlat si Lola Dolores. Bumaksak siya sa madulas na marmol na sahig. Nagsimula. Siyang saktan ang sahig ng kanyang kamao at sumigaw ng hysterical. Gumugulong na parang pinakamababang uri ngang tindera sa palengke. Sumisigaw siya ng aking pangalan. Sinasabi akong ahas at tagasira ngang kanyang pamilya. Ngunit ang mga sumpa na iyon ay nagbigay diin lamang sa kanyang kaawa-awa at nakakatawang posisyon sa mata ngang lahat ng naroron. Kalmado kong pinatay ang screen ng telepono. Isang ngiti ang lumabas sa aking mga labi. Ang presyong galabis na pagmamataas ay sa wakas ay natukoy na bumaba ang gabi sa Maynila. Ang dilaw na ilaw nga mailaw sa kalsada ay naktatapon nga maanino sa bintana nga aking silid tulugan.
Ang katahimikan sa apartment ay isang ganap na kaibahan sa kaguluhan na namumuno sa kabilang dulong lungsod. Salamat sa live na ulat ni Elena na inilarawan sa kanya ng detalyadong isang kakilala na nagtatrabaho sa business center sa tapat ng restaurant. Nagawa kong buuin ang puzzle ng pinakamasamang araw sa buhay ng pamilya ng aking asawa. Nang mapagtanto nilang walang silbi ang lahat ng kanilang pagmamakawa sa aking pinto, si Miguel, natakot, ay sumakay ng taxi at nagmamadaling bumalik sa restaurant. Umasa siya na makatulong ang kanyang presensya sa kanyang mga magulang na makipag-ayos ng oras sa pulisya. Gayunpaman, nang bumaksak si Miguel mula sa kotse at tumakbo papasok sa festibule, naipas siya na ang lahat. Mabilis na natukoy ng pulisya na si Miguel ang personal na nagtangkang magbayad gamit ang mga nakablok na card na may layuning lokohin ang restaurant. Ang kanyang pagdating sa sandaling, iyon ay parang kusang tumalon sa isang bitag. Sa kabilang mamalabo at hindi makakaunay na paliwanag ni Ricardo, gumawa ng pinal na desisyon ang pulisya dahil sa agresibong kakulangan ng kooperasyon, ang kawalan ng kakayahang bayaran ang bill, at ang mga indikasyon ng kaguluhan sa publiko. Dahil patuloy na nakahiga sa sahig si Lola Dolores at sumisigaw, gumamit ang mga pulis na mga mapilit na hakbang. Ang malamig na kislap ngang asero na posas ay kumislap sa ilalim ngang ilaw ngang kristal na ilaw. Narinig ang isang tuyong klik. Buong desisyong pinosas ng isang pulis si Ricardo at Miguel upang maiwasan silang tumakas, dalawang lalaki. Ang isa ay matanda at ang isa ay bata. Ang parehong mga taong laging nagpakilala sa kanilang sarili bilang makapangyarihang haligi ng isang disenteng pamilya. Ngayon ay nakayuko ang ulo. Halos kinalatkat ang kanilang paa sa ilalim ng kustodiya ng pulisya. Naktungo sila sa labasan. Sa tingin ni Miguel ay namuo ang isang nakakapanindik balahibong takot at lubos na kawalan ng pag-asa. Si Ricardo ay nakpatumba-tumba. Ang kanyang mukha ay tumanda. Kinumot sa hindi matitiis na kahihiyan. Dumaan sila sa parehong maautomatikong pinto na gawa sa salamin. Kung saan ilang oras bago iyon, ay masayang tinanggap nila ang kanilang ngapiling bisita. Ngayon, ang landas na iyon ay nakahatid sa kanila sa pinakamalalim na kahihiyan. Sa likod nila, natitisod, ay tumatakbo si Lola Dolores. Hindi siya pinosasan. Ngunit ang kanyang anyo ay hindi rin gaanong kaawa-awa. Ang kanyang granate na damit na gava sa velvet ay may mansa. Ang kanyang eleganteng ayos ng buhok ay nagulo at ang buhok niya ay nakabitin sa maruruming hibla. Napulupot sa laylayan ng kanyang sariling damit at hindi tumigil sa pag-iyak. Sinisigaw ang mga pangalan ng kanyang asawa at anak. Sumugod siya sa fan ng pulisya na nakaparada sa bangketa. Kumapit sa rehas ng bintana ng makabilang kamay at nakmakaawa na palayain ang kanyang mahal sa buhay. Sa paligid niya, nagsimulang maktipon ang isang pulutong na makamausisa. Ang mga tao ay nagbubulungan. Naktuturo. Ang ilan ay mabilis na kumuhang kanilang matelepono at nagsimulang mag-record ng mavideo sa gitna ng pulutong. Mayroon pang nakakilala kay Lola Dolores. Ang parehong babae na kaninang umaga ay nagmamayabang isang marangyang kaarawan para sa 600 katao. Ang ilusyonaryong harapan ng alta sosyedad na binuo niya sa buong buhay niya sa gastos ng kanyang manugang ay gumuho sa isang gabi lamang at hindi lamang nawala. Ito ay nilamon sa ilalim ngang mapanuring tingin ngang 12 ng estranghero, umarangkada ang sasakyan ng pulisya. Pinatunog ang sirena. Dumaan sa pulutong. At umalis. Iniwan si Lola Dolores na nakaupo sa maruming aspaltong bangketa. Umiyak sa lubos, nakalungkutan at hindi kapanipaniwalang kahihiyan. Ang kapaligiran
sa interrogation room NG, istasyon NG Pulisya ay malamig at nakakapanlumo. Ang lahat ng detalye nangyari doon ay nalaman ko kalaunan mula sa mga dokumento ng kaso na inipon ng aking abogado upang ihanda ang paglilitis. Sa presensya ng inspektor at ng isang legal na kinatawan ng restoran, ang pamilya ni Miguel ay sumailalim sa isang mahigpit na interogasyon. Malinaw na ipinaliwanag ng inspektor ang kalubhaan ng sitwasyon. Ang katotohanan na alam ng pamilya na ang credit card ay karakdagang card at ang pera ay ganap na pag-ari ng manugang. Ngunit sinadya pa ring makontrata ngang isang marangyang bangkwet sa napakalaking halaga at pagkatapos ay hindi ito mabayaran. Ay nakbigay nga sapat na batayan upang buksan ang isang criminal case. Ang mahigpit na babala ng inspektor ay nakabitin sa mga ulo ni Miguel at ng kanyang ama na parang isang giyotine. Ang takot ng hayop ang sa wakas ay bumali sa huling mamumongang kayabangan ng maparasito na iyon. Nasanay na mamuhay sa gastos ni iba. Naintindihan nila na kung hindi nila mabayaran ang napakalaking utang na iyon sa gabing iyon. Sa susunod na araw ay naghihintay sa kanila ang piitan at ang reputasyon ng pamilya ay lubusang masisira na kulong. Si Ricardo, nang nanginginig ang mga kamay, ay huminginge pahintulot sa inspektor na gamitin ang telepono. Tinawagan niya ang isang walang prinsipyo na ahenteng real estate. Isang buwitra na espesyalista sa mabilisang pagbilingang nga ari-arian na may malaking diskwento. Ang tanging mahalagang ari-arian na legal na pag-aringang pamilya ni Ricardo ay isang luma at nasirang bahay na gawa sa kahoy sa isang lote sa labas ng lungsod. Sa bahay na iyon sila nakatira bago ko sila bilhan ng maluwag na apartment. Sinara lamang ni Ricardo ang lumang bahay. Ginagamit minsan bilang imbakan. Nang dumating nang nagmamadali ang ahente ng real estate sa istasyon ng pulisya. Naamoy niya ang desperasyon. Agad siyang nagsimulang magbabangang presyo ng walang awa. Ang bahay mismo ay maliit ang halaga. Ngunit ang lupa, kahit sa mababang presyo ne merkado, ay nakakahalaga ngang hindi bababa sa 7 milyon. Gayunpaman, pumayak lamang ang ahente na bilhin ang lahat sa P3. 75 milyon sa kondisyon na lagdaan nila ang kontrata ngang pagbili at pagbebenta sa mismong oras na iyon sa gabi at agad niyang ililipat ang pra sa kanila, si Lola Dolores. Na nasa tabi niya, nang marinig ang makondisyon ng buitre. Kinagat niya ang kanyang labi hanggang sa dumugo. Ito ang manang kalahating buhay. Ang kanilang tanging pamilyar na pugat. Ngunit nang makita niya ang kanyang asawa at anak na nakayuko sa harap ng inspektor, wala siyang ibang pagpipilian. Tumango siya nang umiyak. Tinatanggap na ibenta ang bahay sa napakaliit na halaga, matapos ilipat ng ahente ang pera at likidahin ang utang ng direkta sa account ng restauran sa presensya ng pulisya. Natapos ang proseso ang pagkakasundo. Nilagdaan ang mapapel ngang pakalikidangang utang. Malapit na ang bukang liwewe. Lumabas ang pamilya ni Miguel sa istasyon ng pulisya. Nakaiwas sila sa kulungan. Ngunit napakalaking ang presyo para sa isang walang laman at walang kabuluhang bangkwet na tumagal ng ilang oras. Na idinisenyo upang pahiyain ang kanilang pagmamataas sa harap ng estranghero. Nawala na nila ng tuluyan ang kanilang huling pananggalang, ang malamig na hangin. Ay umuhong sa makawalang laman na kalye. 3 taon na tahimik at nakayuko ang ulo ang naglalakat sa bangketa. Lubusang nasira. Durog. At walang pag-asa. Nagsisimula pa lamang nilang maranasan ang mapait na katotohanan ng buhay ng walang pananggalang. At ako,
Sa gabing iyon ay natulog ng napakalalim at payapa na hindi ko naranasan sa loop ng maraming taon. Kinaumagahan. Nang pumasok ang unang sinang ng araw sa mabintana ng aking apartment, nagising ako ng may hindi kapanipaniwalang enerhiya. Pumili ako ng isang eleganteng puting pantsuit. Naglagay ng kaunting makeup at lumabas ng bahay ng may tiwala. Ang una kong pinuntahan ay hindi ang aking chain ng mabutik, kundi ang makakorte sa Maynila. Hawak ko sa aking mga kamay ang isang mabigat at perpektong nakayos na folder ng mga dokumento. Opisyal akong naghain nege unilateral na petisyon para sa diborsyo. Sa petisyon para sa diborsyo. Inilakip ko ang lahat ng nga statement mula sa 10 karagdagang credit card sa loop ng nakaraang 3 taon. Ang kabuang halaga ay umabot sa halos P6 million. Dagdag pa rito ang manga screenshot, NG manga, mensahe na may manga insulto at hiling na pera mula kina Lola Dolores at Ricardo. Pati na rin ang video mula sa restaurant na nagpapatunay ng pangabuso sa moral at psychological na karahasan. Sa petisyon, hindi lamang ako humingi ng mabilis na diborsyo, kundi pati na rin ang sapilitang pagpapabalik ng pamilya ni Miguel sa lahat ng pondo na kanilang nagastos. Pinatunayan ko na ang lahat ng malalaking gastos na iyon ay eksklusibong personal na karakter ng mamiyembro ng kanilang pamilya at hindi kailanman nagsilbi sa interes ng aming kasal. Ilang buwan pagkatapos, ginanap ang paglilitis. Tulad ng inaasahan. Sa harap ngang hindi may tatangging ebidensya, sina Miguel at ang kanyang pamilya ay hindi makapagsalita ang kahit isang salita sa kanilang pagtatanggol. Tinanggap ngang hukom ang aking petisyon para sa diborsyo. Bukod pa rito, iniutos ng korte na ibalik ni na Miguel at ng kanyang mga magulang ang halos P6 milyon sa akin ng sama-sama sa itinakdang panahon. Ang hatol na ito ang korte ang tuluyang sumira sa kanilang pamilya, ang perang natira mula sa pagbebentang lumang bahay. Matapos bayaran ng gutang sa restaurant, ay halos hindi nakatakip ng maliit na bahagi. Kinailangan nilang magigpit ng sinturon. Ilabas ang lahat ng kanilang ipon hanggang sa huling sentimo at ibenta ang lahat ng kanilang makakaya upang matugunan ang hatol at ibalik ang aking pera. Nawala na ang lahat ng kanilang ari-arian. Hindi na nila kayang mamuhay ng marangya. At hindi na naglakas loob na bumalik sa kanilang probinsya dahil sa kahihiyan sa harap ng kanilang mga kamag-anak. Napilitan ang pamilya ni Lola Dolores na mag-empake at umupangang isang maliit at miserable na silid na mas mababa sa 20 metro kwadrado sa isang lumang gusali sa isang working class na kapitbahayan. Si Ricardo, na dati ay nagpapanggap na isang estetik at kolektor ng maantik. Ngayon ay sumasakay araw-araw sa isang lumang bisikleta upang mahanap ngang basura at kumitangang ilang barya. Si Lola Dolores, ang babaeng sanay na lumangoy sa karangyaan at pagpupuri. Gayong, nagtitis sa matinding init. Ang mga kagat ngang surot at bawat gabi ay pumupunta sa palengke upang mamulot ng mga bulok na gulay na itinapon ng mga tindera upang magluto ang anuman. Si Miguel, nang mawala ang pinansyal na suporta ang kanyang asawa at may tatak na fraudster, ay kahiyahiyang pinatalsik sa kanyang opisina. Ngayon ay nabubuhay siya sa mga panakanakang trabaho bilang isang construction worker. Para lamang hindi mamatay sa gutom. Ang kahihiyan, kahirapan. Ang walang katapusang pag-away na may sisihan sa isa't isa ay naging kanilang pang-araw-araw na gawain. Ito ang pinakarapat-dapat at makatarungang katapusan para sa mga walang puso at walang utang na loob na parasito. Nasanay na sipsipin ang dugo at mamuhay sa bungangang pagtatrabaho ng iba. Samantala, nang lumabas ako sa pintuan ng korte, inangat ko ang aking mukha sa walang katapusang asul na langit at huminga ng malalim.
ang sariwang hangin ng ganap na kalayaan. Ang lahat ng mabigat na pasanin. Ang lahat, negatanikala, ay itinapon ng tuluyan. Nakuha ko ang perang kinita ko sa aking pawis at pagsisikap. Ngunit higit sa lahat, nabawi ko ang aking buhay, ang aking dignidad, at ang kamalayan sa aking sariling halaga. Nangako ako sa sarili ko na mula ngayon, ang aking buhay ay magiging maliwanag, malaya, at maganda. Gagamitin ko ang aking sariling makakamay at ang aking isip upang bawin ang aking kaligayahan at hindi na muli. Sa anumang pagkakataon, ay papayagan ang sinuman na tapakan ako o gamitin ako para sa kanilang sariling layunin. Ang kwentong ito ay naktapos na. Ngunit ang landas ni Carmen patungo sa isang maliwanag at masayang buhay ay nagsisimula pa lamang. Minamahal na mga tagapakinig. May masakit na hindi na kailangang isiga. Kailangan lamang itong intindihin. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin at sa pakikinig sa kwentong ito hanggang sa huli.